Check, testing. Sound test. Praise God. Ganda at mawalan ng umaga sa tawad sa tayo papasimula na sa gawain ng Diyos. Awit tayo sa Panginoon. Ang isang masigilang awitin. Isang papalakpakan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. We honor your name. Praise the Lord. Yes, the Lord is the palakpak. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa presensya. Praise the Lord. Yes.
gawain ng Panginoon, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Ating Sunday School sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, 9 a.m. Sunday morning, 10 a.m. Sunday evening, 6:30 p.m. At Deadly Time Midweek Service every Wednesday, same time din po ng gabi. Hallelujah! Malaman natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, manalangin din natin senators, Congress, karoon ng kaligtasan sa loob ng gobyerno, karoon ng makakilala sa Diyos, ang bawat namumuno sa ating pangarap. Tatlangin din natin ating mga Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell ng Prescott, Pastor Jessica ng Guam, Pastor Joe Campbell ng Chandler, pati rin mga ibang international leaders natin, Pastor Richard Lupi, Pastor Paul Stephens, Pastor Mark Olson. Sama din natin mag-pray ang ating national leader, local leaders, Pastor Boyd Esipita, pati Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Utay, Pastor Erwin Rente, Pastor Charles Varias, Pastor Eliasabel, at ang ating Mother Church, Pastor Nico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan ng ating mga leaders, ating mga pastor, at ang kanilang kalusugan. Hallelujah. Sama din natin mag-pray ang mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Narsoliano, Pastor Pong Canyosa, Pastor Julie de China, Pastor Samuel Paul, pati na rin natin mga missionary churches all over the world. Sama din natin sa Padalangin, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, Pastor Guidao, sa ating pastor sa Lapos, sa Japan, at sa Israel. Hallelujah. Sama din natin panalangin ang fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shares, at Pastor Jess Marcho. Sama din natin ng mga bahay, at din natin ng mga lugar, at misteryo na natutuwing ng ating Panginoon. Lapit din natin sa Diyos ng ating bayan ng Antipolo, Aparat Antipolo, padalangin natin ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, sa ulaking, sa mga new converts, sa Limusali, at Lote, at padalangin natin ang classification baby ang turong sa tiyan, o ang ating gawain sa ating Panginoon. Padalangin din natin mga healing at prayer request, Sister Universia, Brother Ron Talo, Pastor San Pedro, Sherry San Pedro, Nita Lorena Santa Gulo, Pastor Tompe, ang Pedro Magalinga San Kapatid, Sister Rachel Alvarez, ang Pedro Magalinga din, Sister Alicia Reyes, at ang maghihilong ng sugot kay Brother Diego San Pedro. Dalangin din natin ang ating mga kapatiran natin, mga pangalan sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Diyos. Patuloy na resyaan, bahagi sa salita ng Panginoon, at sila makasama natin sa pagsamba at pagpuri sa ating Diyos. At sa ating mga activities, kung darating next week, ang ating Jubilee Service sa Baclaran, ang ating mga activities, mga Bible studies, preaching survey, at ang 90% last day of the month. So, makaragdagang pagbalita, ang ating pastor, ang mga pagbulan. Hallelujah! Mga tayo dumako sa panalangin, isa pa, taas muli natin ang Diyos, palapakan, puri ang Panginoon, praise God, Lord, and Jesus, Lord, on your name, the King of yours, hallelujah, we give the Lord God, we bow before you, Jesus, hallelujah, Christ the King, Christ our Savior, glory, glory to Jesus, Almighty and all-knowing God, you are holy. Ang mabanal, makapagilan sa lato Diyos, ngayon Panginoon na lumalapit sa mga na trono, God. Nadalangin namin, Panginoon, ang aming mga leaders, O God, ang mga na-mention sa unang ng Diyos, ay patuloy mo silang samahan, Panginoon, pagpalang, biyayaan, O God, ang nadalangin namin mga kumpleto, kagalingan, mga healing request, prayer request, O God, ay katatuin mo, Diyos, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, pagbigay simala ka, kumpletong kagalingan, in Jesus' name, O God, at nilalapat namin, Panginoon, O God, nilalapat namin, Diyos, ang iyong bayan ito, O God, ang pagbangon ng mga alagad, mga disciples, mga prayer warriors, ang pagliligtas, O God, ang pagsama mo, Panginoon, ilusin mo kami, O Diyos, ang mga paan, mga labi, ihayag ang iyong salita, Panginoon, God, at nadalangin, Panginoon, ang magdadala ng iyong salita, ngayong umaga, Panginoon, ay kayayaan mo, Diyos, ang kalakasan, karunungan, at pagpahit, Panginoon, ng Banal Espiritu, God, pagsama dalangin sa umaga ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo magtanggawa sa itatsa. Awitan natin ang Panginoon sa Father's house. Glory to Jesus. Sa Father's house,
kasama namin sa gawain ng aming Panginoon. Hindi po kayo nagkamali ng lugar na inyong pinuntahan. Praise God. Magkama yung iba ay ewan kung makakasunod pa o baka pala siguro titigil yung ulan. Hallelujah. Okay, so praise God. So sa ating pang ilang mga karagdagang pabalita, church na ito'y mag-aarapos po na anniversary natin talaga ay October 21. Kaya nga ay nakiusap yung anak ko na kasi uuwi yung anak ko mula sa Malaysia na gusto niya makasama kasi 15 days lang daw siya. Hindi nga naman aabot kung susundin talaga yung date ng anniversary ng 21. Tinanong si Pastor Obed, siya yung aking inimbitahan. Sinabi niya sa inyo yun na kung ano yung gusto niyong buwan. So, kaya yun, ginawa natin October 4, October 4, yung revival natin at yung payo ng ating anniversary dito. So, siguro naman, naririnig ni Casey. So, praise God. Kaya, okay. So, yun ang ating ilang announcement pa, karagdagan. So, ipanalangin natin tuwing umaga, may prayer tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin ang mga kapatiran. Amen. Yung kapatiran natin sa Malaysia, si Arvin Mendoza, sa natin natin sa panalangin, si Casey, yung kanilang grupo roon, dahil nakikinig din sila dito sa atin, kaya naroon tayo na online, nakakatulong din sila mag-isa sa financial, ay tayo ay tinutulungan nila. Okay, so, panalangin natin sa Panginoon sila, na sila ay pagpalain at who knows, kung nakakaalam, at ay magkaroon ng talagang gawain na mismo, sa Malaysia. Panalangin natin sa Panginoon. Kung gagamitin man tayo doon, okay, so wala nakakaalam kundi ang ating Panginoon Jesus. Malay mo, kung sila ni Madala. Praise God. At hindi ka makamaliwala, kapatid na. Okay, so yan ang ating ilang pabalita at yung ating jubilee sa ating Mother Church sa Baclaran. Sa July 26, ano ba ito? Si na pastor nagsabi niya. July 26, itong ano na ito, buwan na ito. So, kailan tayo ng buwan dahil hindi po kakasya sa ating pituhan lang yung ating service dyan. Kaya kailan na tayo deposit siguro ulit ating bilahin para makasama tayo doon sa jubilee natin sa Baclaran. So, yun lang ating ilang pabalita. Wala na akong nalimutan. Okay, tulad ng ating parating ginagawa, bago tayo dumako sa pinakamahalaga na gawain ng ating Panginoon, praise God. Hindi tayo ng pananalapi sa mga baguhan, at sa buhay paunawa. Sa totoo lang, hindi po ito para sa inyo. Ito ay para sa mga bawat isa na nakakaunawa. Una sa lahat ay iniligtas ng ating Panginoon o nakaunawa sila ng kabutihan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. So, kung gusto nyo maging bahagi dito dahil karaniwan sa tao na talagang may mga tao talaga na may bahagi sa puso nila na talagang open sila. Kahit man nga doon sa mga nangangaral doon sa labas, yung mga may dalang sukot, hindi ko natin kasamahan yun. Sabi ko nga, isang binibiro ko, nalimutan yung magdala ng Bible, pero yung sukot na ipamimigit nila ay hindi nila nalimutan. So, hindi kasi puwi natin yun eh. Pero napupunga ko doon, yung iba doon, magabat na susura, kita ko kasi minsan nung na-teacher ko na nandun sila, namimigay sila ng sura. Yung iba, magabat nakita ko na susura, medyo naka-ismit, pero nabibigay. Kaya sabi ko, ang tao talaga, hindi ka sa kanila
minsan nga, may karanasan kami, katulad yung anak ko ito, nung maliit pa yan, ay nangangarap, tumatayo, hindi pa nagpa-pandemic. Siguro, mga 12 years old lang yata siya. Tumayo siya doon sa LRT, nagsalita siya, may nagbigay sa kanya. Ikaw yun, may nagbigay sa kanya ng pananalapi. Ayaw nang tanggapin, sabi niya, hindi po kami pinamamahagi po namin ito ng libre. Hindi po kami nagpapabayad, hindi po dahil sa ganyan kaya kami po nagsasalita. Nais lamang po namin sabihin sa inyo yung ginawa ng Diyos sa aming buhay. Eh, pinapilitan, hindi. Tulong ko yan sa inyo. Gusto ko makatulong dahil hindi ko naman magawa yung ginagawa ninyo. Gusto ko makatulong para sa inyo. Hindi ko na matanda. Tinanggap mo ba? Hindi ko tinanggap. Kasi para sa kasi natin, iniiwasan kasi natin na mapagwilaan ang gawain ng Panginoon. Pero kung katulad nga nito, lilikong tayo ng pananalapi, kung malaking katanungan dito sa atin, pwede naman huwag na natin yan gawin. Pero kung walang problema, hindi ito issue sa atin, ay walang masama doon at pagpapalain ka ng Panginoon. At ito yung sinasabi ng aklat ng Proverbs, chapter 11, verse 24. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang pangungusap kasi dito ng mga ngaral, si Solomon ito Ang pangungusap niya rito, nangusap siya doon sa isang sa pagsasaka. Yung mga nagsasaka, kumukuha sila ng bindi, sinasabog nila yun. Pag nagsabog ka ng bindi, hindi lahat ng isinabog mo ron, hindi lahat yung mapupuna. Meron doon ilan na nagpupuna. Ganun po yung sabihin dito, may nagsasabog, bagamat sila nagsasabog, ang sabi dito, hindi sila nalulugi. Ayun ang sabi dito, bagkus, tumutubo pa. Pero yung sabi naman niya rito, at may humahawak naman ng higit sa karampatan. Ibig sabihin yung pinihinuhod niya. Yung kanyang pananalapi o kanyang kayamanan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Yun ang sabi rito. Alam nyo, ang lahat ng tao ay nagsasabog. Ito po ang nakikita ko. Katulad po ng gera. Diba? Nakagulo na ng mundo natin ngayon. Malapit na bumalik ng Panginoon. Yung gera na yan, wala pong gera na libre. Kapag nagtaos ang isang bansa ng gera, bansa sa bansa, nagsasabog po yan ng pananalapi. Totoo yan. Hindi naman kalaputok yung baril nila, libre ba yun? Kaya yung iba nga, sabi natin mga akong ibang mga komentarista, ang gera daw ay business. Kasi diyan yung nabibili, yung mga gamit nila, yung kanilang pulbura. Mayroon akong hirang paniniwala ito. Kaya yung nasabi rito, may nagsasabog. Maraming tao kasi ang nagsasabog. Iba-iba lang sila ng pamamaraan tulad ng mga komunista. Bago mo maganda, mabuo komunist, isang grupo na komunista, magsasabog ka ng pananalapi dyan. May sumusuporta dyan. Pero ang tanong doon, ano nangyayari? Diba? At itong ginagawa natin, pagsasabog na ito. Kaya lang, hindi para pumatay. Hindi kagaya ng ilang mga grupo ng mga bansa, nagsasabog sila ng pananalapi, sinusuportahan nila ang kapalit ng maraming tao na pininsala, namamatay, ang daming naghihirap, lungan ng digmaan. Amen. Pero tayo naman, nagsasabog tayo, katulad nito, papakawala tayo ng pera, pero ang kapalit niya ay buhay. Maraming kaluluwa ang makakakilala sa Panginoon. Yun po ang pagkakaya natin. At yun yung sinabi ng Panginoon na nagsasabog at tumutubo pa, at may umahawak naman ng higit sa karampatan, ngunit umahuwi lamang sa pangangailangan. Okay, tayo pinili ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Tawagan ko si Pasenda, para tayo pangunahan dito. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon, dakila at tapat ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa.
Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At dalangin ko po, Panginoon, ay iyong pagdalangin ng iyong mga anak. Lord, bless mo ang kanilang buhay. God, ipakita mo sa kanila, Panginoon, na walang kalugihan, Panginoon, sa pagtitiwala sa iyo at iyong Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya na ginagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, kita natin ang Panginoon, I got my mind. Amen. Salamat sa mga manunungtod at kapalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ay marami po ang mga nag-iipon, nagpapangko, ang na-discourage. Na-discourage sila kasi kaya na nakita ko sa Pinoy, tayo ay mag-travel na na. Huwag na natin ilagay sa bangko ang ating pera kasi natin tawag dito, interest na ano ba yung kinukuha na 20%. Di ba? Ha? Yung tax na kinukuha, 20%. Ano pa ba? Malaking man. Yun ang sabi. Kaya marami na-discourage na mag-ipon. Pero alam nyo po, napakahalaga po ng pag-i-invest sa buhay ng tao. Ang sabi nga nila, kapag wala kang isinukso, wala kang mahuhugot. Totoo naman yun, diba? Minsan lang, hindi na naunawaan ng mga tao. Ang pagkaunawa lang nila minsan, pag-i-invest, ang pag-iipon, sa material na bagay lamang dapat gawin. Sa mga material lang na bagay nila dapat gawin. Hindi nila naunawaan, mas applicable po ito sa tinatawag na spiritual. Ano po ibig ko sabihin? Sa atin, ang investment po natin ay ito pong gawain ng Panginoon. Ito pong pag-ibig. Maaaring ay pag-aaral ko ngayon, hindi angkop sa inyo, hindi angkop sa ating katayuan, pero pwede natin gawin itong investment sa buhay natin. Kung gaano karami ang napapakinggan mo salita ng Diyos, pagdating ng panahon, kakakinabangan niya. Pagdating ng panahon, makikita mo, mahaharap mo yung mga problema, pagsubok sa buhay mo na napakahirap dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kaya yung ibig sabihin na kung may isinukso ka, meron kang masubugot. Doon mo maunawaan, ipinangaral na ni Pastor ito. Ito yun yung sinasabi niya eh. Ang mahirap noon, bihira kang dumalo, bihira ka makapakinig ng salita ng Diyos. Walang pinagkaiba sa isang taong tumating sa titip na katayuan na kailangan niya ang pananalabi, ang nakasuksok lamang sa kanya ay dadalawang daan. Tapos, ako ang ba ibig ko sabihin? Kaya yun po ang pakilabang na maraming beses tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Yan po ay spiritual na investment natin, pag-iipon natin. Dahil darating ang panahon, may bagyong darating sa buhay natin, yung naipon natin ngayon na spiritual na bagay, ang siyang susuporta sa atin para tayo maging matatag. Yan ang huwag natin kalilimutan. Kaya nasabi ng Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon.
Kaya ang bawat pagtitipon, ang bawat pakikinig po ng salita ng Diyos, investment po natin yan. Yan ang nagpapatatag sa atin. Okay, kayo po'y makibukas. Aklat ng Jonah chapter 1 verse 1 to 5. Aklat ng Jonah sa chapter 1 verse 1 to 5. Ako po'y umaasa, kung wala naman ngayon sa katayuang ito na aking pangungusap, ako po'y umaasa darating yung panahon, magagamit mo ito. Aklat ng Jonah sa chapter 1 verse 1 to 5. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, umamon ka, umarong ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon at tumiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyang patungo sa Tarsis. Sa galing na bayad siya ng upang yaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Kita mo sa atin dito, lumakas siya sa Panginoon dahil inuutusan siya mangaral sa Nineveh. Pero ginawa niya, nakasumpong siya ng sasakyang patungo sa Tarsis. Sa gayon nagbayad siya ng upang yaon at siya'y lumulan. So, ang nakita ko dito, pag pala'y kitatakas sa Panginoon, gumagastos ka pa rin. Kung tatayo ka na nga lang sa Panginoon, gumagastos ka pa rin. Kaya ang paglayo sa kalooban ng Diyos, ang paglayo sa plano ng Diyos, gagastusan mo na. Kaya minsan may naburo pangangaral dyan, pagbili ng ticket papunta sa impyerno. Kung ako mapunta ng impyerno, bumibili ng ticket yan. Ginagastusan nila yan. Ituloy natin, verse 4. Ngunit ang Panginoon ay nagpasabit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkagayoy ng natakot ang mga taong dagat at kumain ang bawat tao sa kanyang Diyos. At kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahan na nasa sasakyan upang makapagpadaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob ng bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Lulubog na yung barko na sinasakyan niya siya natulog. Dahil alam niya kasi siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo. Dahil siya tumatakas sa kalooban ng Panginoon. So, papaksam ito, tinaksam ko ito sa paksam, how do you get out of a life you don't want? Ano ka lalabas sa buhay na hindi mo gusto? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon na ang buhay na nangyayari sa iyo kagustuhan mo o hindi mo kagustuhan? Kung kagustuhan mo, ito ang problema ito, kagustuhan mo eh. Pero ang problema dito, ang tanong dito, kung hindi mo kagustuhan ang nangyayari sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Katulad nito si Jonas, bakit? Ang kanyalagyan niya, alam niya ang dahilan, sapagkat siya'y tumatakas sa kalooban ng Diyos, kaya kung ano-ano nangyayari sa kanyang buhay. Kaya sabi doon, nakatulog siya, dahil alam niya siya ang dahilan ng kahuluhang yaon. Ito yung sabi ng salita ng ating Panginoon. Kung balik bago tutuloy tayo muna ipanalangin sa Panginoon, datila ang tapat na Diyos. Ang dalangin ko po'y pagdalain mo ang iyong salita sa oras na ito. I-bless mo po ito, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw ang nangusap sa kanilang mga puso, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, how do you get out of a life you don't want? Tatlo lang bagay ko, nais ko kong nabigyan ng pansin dito. Una, lumabas ka sa iyong kalooban. Kung hindi mo gusto ang nangyayari sa buhay mo, isa lang ang solusyon niya. Lumabas ka sa desire ng puso. Dahil kalimitan ang mga bagay na nangyayari sa atin, yan ay desisyon ng puso natin. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi natin kagustuhan, yan ay bunga ng desire ng puso natin. At hindi makikita natin kay Jonah. Diba? Yun
buhay niya. Aklat ng Jonah chapter 1 verse 12, ganito ang sinabi sa verse 12. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong tumating at ihawis ninyo sa dagat, sa gayon ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat nalaspas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos ko ito sa inyo. Kung alam niya kung anong solusyon. Bakit niya alam? Tapos siya ng Diyos eh. Kaya alam na kung bakit nagkakagulo, kung bakit natatama yung mga pasahero doon sa barko. Kaya ang solusyon, anong sabi niya? Itapon ninyo ako. Ibig sabihin, kung gusto mo na makalabas ka sa di magandang pangyayari sa buhay mo, yun na nga, lumabas ka sa iyong kalooban. Kasi nagtatanong, nagugulo na yung mga tao doon, tapos nakita niya si Jonas na tutulog doon sa ilalim ng barko. Kaya sabi niya, hindi, tumisip ka, mamamatay na tayo, nagkakagulo na, tumawag ka sa Diyos mo. Pagkasakaling makatulong yung Diyos mo sa atin. Ano sabi ni Jonas? Ako ang solusyon niya, itapon niyo ako sa labas. Ano sabi na, kaya nagtanong yung mga tripulante doon sa yung mga crew doon sa barko. Ano ka ba? Kasi voluntaryo siya, kasi itapon. Ano ka ba? Sino ka ba? Ako'y lingkod ng Diyos. At pimapupunta ako sa Nineveh, pero hindi ko sinunod. Kailangan nga yan. Kaya ano sabi ko, babasahin ko yun sa klasyo natin na yung pagbabasa at ng Jonas. Apat lang naman na chapter yan, inaliksin lang yan. Sabi ng mga tao, anong ginawa? Siyempre, takot pa rin sila na itapon siya. Kaya sabi niya doon, itapon siya, sabi ng mga tripulante, Panginoon, patawarin niyo po kami, huwag niyo silingin sa amin at tulo ng tao nito. Pero nung itapon nila si Jonas, ano sabi ron, tumahimik ang dagat. Kaya kung gusto niyo pumayapa ang ating buhay, lumabas ka sa kalooban. Kailalim ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang mensahe ko. Ako'y naniniwala na ang pinakamahirap labasan ay hindi ang saradong pintuan. Sino ko naniniwala doon? Maging ang taong nabibilang mo ng rihas na bakal ay hindi masasabing bagay na mahirap labasan. Dahil anumang hatol sa iyo, darating ang panahon, lalabas at lalabas ka diyan. Pero ang taong pinag-aharian ng kanyang kalooban ay doon na mamamatay. Sino ko naniniwala doon? Ang pinakamahirap labasan ay hindi po ang rihas na bakal. Ang pinakamahirap labasan ay ang iyong sariling kalooban. Yan merong pag-iistago. Yan pong mahirap. Alam niyo po, nang ako po'y makakilala sa Panginoon, kung yung nagkakama ni 1984 or 83. Totoo lang, maganda pa ako sa pananampalataya sa ating national leader. Pero ngayon lamang po ako tumugo na naman kailangan. Hirap na hirap ako lumabas sa sarili kong kalooban. Kaya nabilangguhin ako. Kaya nakabanggit ko yun. Dahil yun yung buhay ko. Nabilanggo ako sa Lucena City, sa pasok illegal position of firearms. Dahil yun ang trabaho ko. Nagbenta ng mga paril na walang lisensya sa mga small businessman sa Lucena City. Yun, isang araw na pagbintahan ko, isa pala alagad ng batas. Shoot sa Maldi. Yun ang buhay ko. Kaya naranasan ko ang hirap sa loob ng hirap ko. Kaya nababanggit ko ito, ang pinakamahirap labasan ay yung sarili mong kalooban, yung desire ng laman. Yan ang pinakamahirap labasan. Yung dikta ng laman. At yun ang dahilan kung bakit minsan ay itirapan tayo na maging maayos sa sitwasyon ng buhay natin. Pangalawa, na nais mo bigyan ng pansin, ang sino mang nakikinig ng tinig ng Diyos ay may inilalabas. O kaya ang sino mang taong nakikinig ay may nilalabasan. Yan po ang palatandaan na ang isang
sambahan o isang grupo na kung saan nakikinig ang isang tao ng salita ng Diyos, kung ang napapakinggan niya ay tunay na salita ng Diyos, mayroon siyang lalabasan. Hindi maaring wala, dahil ang tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, mayroon siyang nilalabasan. Hindi maaring mananatili siya sa kanyang katayuan kung tunay ang kanyang salita na kanyang napapakinggan ay salita ng Panginoon. Ipagpatawad ng ilan. Kung babalik tayo doon sa ating tinabis na di ba? Pumasok ka doon ng chismosa. Lalabas ka ng chismosa pa rin. Di ba? 30 taong ka na doon. Pumasok ka ng chismosa. Paglabas ko, mas lalo ka pang naging chismosa. Dahil minakita kang kakilala mo na nagtitig doon sa loob ng simbahan at alam mo hindi yun ang asawa niya. Kaya paglabas mo, mas lalo ka pang naging chismosa. Kaya alam mo, ay kung nakikinig ka, kung asawa yung tao, di ba? Pero kung may naniniwala ang tao nakakapakinig ng tinig ng Diyos, mayroon siyang nalalabasan. Hindi maganda ang kanyang katayuan, pero pag napakinggan niya ang tinig ng Diyos, lalabas siya sa sitwasyon na kanyang inalalagyan. Yan po ang totoo. Kaya wala pong solusyon sa kahirapan ng tao, sa magulong sitwasyon ng buhay ng tao, isalita ng Panginoon. Aklat ng Jonah chapter 2 verse 10. O nasa chapter 2 verse 10. Ang sabi dito ng Bible, ganito ang pagkakasabi, at ang Panginoon ay nagsalita sa isda. Pansinin ninyo ha. Isda yan ha. May isip pa ang isda. Yan ay pinapakita ng Panginoon na kanyang salita ay makapangyarihan. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwag si Jonas sa tuyong lupa. Kaya ang tao, itao man yan, ibagay yan, ihayop yan, kapag nakapakinig yan ng sulitong salita ng Diyos, mayroon siyang ilalabas, hindi maaaring wala. Lalabas siya sa hindi magandang katayuan niya sa buhay. Isda, nasuyuri. Anong inilalabas mo simula nung ikaw ay dumalo sa gawain ng Panginoon? Ano na yung nailabas mo? Kaya walang tao nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nagsisisi. Dahil yan ang pangunahing ilalabas ng tao. Iko-confess niya kung ano at kung sino siya. Kaya ang bawat nakakapakinig ng tinig ng Panginoon, mayroon siyang lalabasan. Sa pambagay, sa halimbawa dito, ang buhay ni Lazaro, na marinig niya ang tinig ng Panginoon. Pinangarap ito nung Miyerkules, ito nataan. Ang buhay ni Lazaro, na marinig niya ang tinig ng Panginoon na sumisigaw, siya ay lumabas sa libingan. John chapter 11. John 11:43. 44, ganito ang sabi, at nang masabi niya ang gayoy, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro! Lumabas ka! Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paan, ang mga kanyang panlibing at ang kanyang mukay na kapalo ng isang panlo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalatan, kaya ninyo siyang lumaro. Kaya nakita ninyo, patay yun ha? Nasa simenteryo na yun. Unti-unti nang nabubulok ang kanyang katawan, pero nang marinig niya ang tinig ng Panginoon, Lazaro, labas! Ang sabi mo, siya na patay ay lumabas. Kaya walang ibang magpapalakas sa atin sa isang bagay na hindi natin gusto kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon. Ano man ang katayuan natin sa buhay, walang solusyon kundi salita ng Diyos. Tulad ng aking sinasabi, hindi ko umisip na magiging ganito ako, magsasalita ako ng ganito. Dati lamang po akong adik, walang direksyon ng buhay, pero nang mapakinggan ko ang tinig ng Panginoon, umiyak po ako. Nahipo ang aking puso. Lumabas ako sa isang
panik na sitwasyon ng pamumuhay. Yan po ang nagagawa na salita ng Panginoon. Isa pang halimbawa rito si Lot. Nasabi rito ng si Lot, nang marinig at tinig ng Panginoon ay lumabas sa Sodoma. Aklat ng Genesis sa chapter 19, Genesis 19:14. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa daan nito sapagkat tutunawin ng Panginoon ng bayan. Datapat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Hindi naligtas yung mga manugang niya. Ang naligtas lang ay 4 lang sila. Ang pangit pa doon, yung asawa niya, lumingon. Ay kabilin-biling awa kalilin. Pero pa ko nakita na sabi roon, isang komentaryo ng isang hindi pa alam kung sino siya, yung na yun, nakita pa sa YouTube, hindi daw basta-basta lang yung lingon. Yung paglingon pala ng gano'n, paglingon niya talaga mahakbang siya, papalik siya. Kaya yung unang hakbang daw niya, papalik sa Sodoma kung siya naging halipikas niya. Hindi lang daw yung isang iglatan ng na gano'n, kundi talagang papalik siya. Kaya siya naging halipikas niya. Sabi ko, possible, totoo nga. Kaya doon natin makikita ang lahat na nakakapakilig ng tinig ng Panginoon, mayroon siyang nilalabasan. Kaya hindi yung totoo na minsan kasi may pinuna ako kasi nagsasalita siya sa akin na sila daw ang totoo. Eh sabi ko, kung kayo ang totoo, bakit wala akong makita sa inyo na nakakayos sa buhay nyo? Ano sabi sa akin? Huwag kang tumingin sa tao. Tao lang eh, huwag kang tumingin sa tao. Hindi totoo yun. Ang sabi ng Panginoon, at isang puno ay makikilala mo sa kanilang bunga. Yun ang totoo nun. Asang puno ito? Kita mo yun sa bunga eh. Kaya sabi ko sa kanya, kung totoo kayo, dapat nakita sa inyo ang kaayusan. Tapos sasabihin nila, magbasa ka. Ang binabasa ko ay hindi lamang Bible, ang binabasa ko sa inyo ay hindi ang inyong doktrina, kundi ang inyong pamumuhay. Tama ba? Dahil ang tao, hindi mo pwedeng utusan magbasa ka ng Bible. Ang binabasa niyan, ikaw na nagsasabi na kami ang totoo, pero nakikita sa iyo anong ginagawa mo. Eh, hindi totoo yun. Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos, mayroon siyang nilalabasan, liban na lamang kung kanyang napapakinggan ay doktrina ng tao. Isa pa na halimbawa, na ang Panginoon ay magsalita sa bato. Yung isa kanina, isda. Ito talaga, wala na talaga isip ito. Sigurado ako bato eh. Na ang Panginoon ay magsalita sa bato sa pamamagitan ni Moises, lumabas ang tubig mula sa bato. Kaya napaka-imposible kahit gaano kabato ang puso ng isang tao kapag sulitong salita ng Diyos ang napapakinggan niyan, may lalabas yan sa kanya. Mayroon siyang lalabasan. Numbers chapter 20 verse 8. Numbers 20 verse 8. Hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang papisanan. Pisanin mo at niaaro na iyong kapatid at magsalita ka sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niya mo ng kanyang tubig at kukuha mo sila ng tubig sa bato. At sa ganito painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. Dito muntik ng dito nakasala si Moises kasi parang kasi ng ulo ng mga Israelita. Hindi narinig sa kanya. Sa kanya na kausapin niya, bato, bigyan mo kami ng tubig. Ginawa niya, ginawa niya. Sinasapulit niyo! Pero lumabas pa rin yung tubig. Nakita niyo ako, hindi kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Nag-ibig kong tutuyin dito, hindi yung kahinaan ni Moises. Ang ibig kong tutuyin dito dahil nakinig ng bato, ang tinig ng Panginoon na yung lumabas sa kanya. Kaya kahit gaano katigas ng puso ng isang tao,
kung mapapakinggan mo ang tinig ng Diyos, mayroong lalabas. Mayroong kang lalabasan. Hindi maaaring. Di ba nagsalita ang Panginoon sa Paraon? At nang sinabi ng Panginoon sa Paraon, "Palabasin mo ang aking bayan." Anong sabi ng Bible? Lumabas ang Israel mula sa Egypt. Nang mangarap si Pedro sa mga Hudyo, pagkatapos ng pagbaba ng banal na Espiritu, 3,000 ang lumabas sa maling paniniwala. Pakita ninyo yun, Acts chapter 2, verse 40 to 41. Nangaral si Simon Pedro sa mga Hudyo, pagkatapos ng pagbaba ng banal na Espiritu, pagkatapos sila mapuspos, at nang siya'y mangaral, 3,000 ang lumabas sa maling paniniwala. Basahin nyo na lang, kung may lalabas sa monitor natin. Pero sa verse 37, nang unang mangaral si Pablo o si Pedro, ang sabi roon, tumagos sa puso nila at lumambot ang puso nila at lumabas sa kanila ang kapakumbabaan at ang pagsisisi. Ano ang gagawin namin? Nakuha nyo? Kaya ang tao kapag nakakarinig ng salita ng Diyos, mayroon siyang nilalabasan, hindi maaaring wala. Lalabas yung kapakumbabaan sa puso ng isang tao at lalabas at ipahayag niya ang lahat ng lihim ng kanyang pagkukulang sa Panginoon. At doon nagsisimula ng nababago ang buhay ng isang tao. Doon ang tao napapalaya. Kaya ang kailangan natin, ang kailangan ng bansang Pilipinas ay salita ng Diyos. Bakit hindi ngayon? Ang bansang Pilipinas ay hindi mawala sa top 10 ng pukap na bansa. Laging kasama sa listahan. Hindi ko malimutan yung sinabi ko niya. Kung naalala niyo yung dating senador na si Rimaling na tao, yun. Che Javier, yun. Ang sabi niya, ang dahilan kung bakit hindi nababago ang Pilipinas dahil kulang ang mga pinuno natin sa simbahan sa pagsasalita ng katotohanan. Kung marinig ko talaga yun, parang pakantiin ako. Yes, totoo yan. Pero yun mo, mahigit 300 ang relihiyon sa bansa natin. Ano na ba mo? Wala. Mayroon bang nilabasan ng Pilipinas? Kaya malamang umatol, kaya talaga magmuni-muni. Pangatlo, dito ako magtatapos, ang tinig ng Panginoon ay pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya, the more na napapakinggan mo ang tinig ng Panginoon, binibigyan ka ng Diyos ng second chance. Kaya kapag ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, ikaw ang pumutol ng pagkakataon sa buhay mo. Ibig mo sabihin ng ayaw mo nang lalabas ka sa kanulugan mo. Kapag tinigilan mo na ang pakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin niya, ikaw na ang desisyon na ayaw mong lumabas kung ano man ang inatatay mo. Ayaw mong lumabas. At pansinin natin, basahin muna natin ang John chapter 3, verse 1 hanggang 2. Ganito ang sabi. Sa wikang English ko basahin para makita niyo yung aking nais puntuin. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying. Diba? At ang salita ng Panginoon na dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, sabihin naman sa English ginamit the second time. Muling nagsalita ang Panginoon. Sa verse 2, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaong at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo. Yan ay lumabas na siya, iniluha na siya, muli niya napakinggan ang dinig ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Kaya ang tinig ng Diyos ay pagbibigay ng second chance. Ano niya lahat na ko lang ipaabot sa inyo? Kung hindi lumabas
Si Jonas, sa bibig ng isda, lalabas siya ay dito sa bibig ng isda. Kung ayaw niyan sa tinig ng Panginoon, dahil ayaw niyang labasan ang sistema ng buhay niya, kung ano man ang katayuan niya, ayaw niyang labasan, hindi siya lalabas sa bibig ng isda. Nang lumabas siya sa bibig ng isda, may buhay pa siya. Pero kung hindi siya lumabas, dito siya lalabas sa bibig ng isda. Ibig sabihin, buo na siya. Patay na siya. Kapag ibig ko sabihin, ganyan ang buhay. Kung ayaw na natin na salita ng Panginoon, tinigilan na natin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin niya, tinatanggap na na unti-unti ang magugulo sa sistema ng buhay. Katulad ni Lazaro. Kung nang matigas si Lazaro, Lazaro labas! Kung lalabas, kahit mamahinga na ako rito eh. Hindi siya mahuhulog at kakainin ng ulo ng katawan niya. Tuluyan na siya mahuhulog. Kaya maraming mga tao, tuluyang nabuhulog ang pagkatao. Bakit? Dahil ayaw nila ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ikalawang pagkakataon. Second chance. Kaya hanggat ang tao nakikinig, binibigyan mo ng pagkakataon ng iyong buhay. Hanggat ikay nakikinig, binibigyan mo ng pagkakataon na itama mo ang iyong buhay. Isang halimbawa na rito ay dito sa aklat ng John chapter 11 verse 40, yung kapatid ni Lazaro. Ang sabi dito, John 11:40, sinabi sa kanya ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay makakakita ng lahat ng bagay na mabuti. Gusto mo makakita ng lahat ng bagay na mabuti. Una, lumabas ka sa kalubukan. Pangalawa, ang pinag-usapan natin kanina. At ang pangatlo ito, pagpatuloy mo, gawin mong investment ng salita ng Diyos. Ipunin mo yan. Parati kang makinig ng salita ng Diyos at makakakita ka ng mga bagay na pawang mabuti. Ito sabi ng Panginoon. Ano sabi na, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Ang Diyos ay namupusa sa pawang kabutihan. Ibig sabihin, makikita mo ang pawang kabutihan ng Diyos. Aklat ng Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, anak ko, makinig ka sa aking mga salita, itilin mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi, huwag makahiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kalibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Kaya ang buhay natin nasa salita ng Panginoon. Isa pa halimbawa nito yung buhay ni Onesimo, o si Onesimo sa English. Alam nyo, ito si Onesimus ay hindi maganda ang pagkatao. Ninakawan niya si Pilimon. Pero ang kagandahan lang kay Pilimon, o kay Onesimo, hindi siya tumigil ng pakikinig na salita ng Diyos. Kaya nananawagan ako sa mga tao umalipot sa Panginoon. Binibigyan ka ng Panginoon ng second chance. Huwag mong layuan. Layuan mo na lahat, huwag lang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay kalawang pagkakataon. Kaya maganda kay Onesimus, tinakasan niya si Pilimon. Si Pilimon ay napakagait, pero nasumpungan niya si Pablo. At minsan pa nakinig siya ng salita ng Diyos at dahil dito si Onesimo ay nabago ang buhay. Nagpagdaro ng pangalawang pagkakataon. Kaya tingnan niyo yung sulat ni Pablo kay Pilimon. Pinababalik ni Pablo si Onesimo kay Pilimon. Tingnan mo yung sabi na, Pilimon chapter 1 verse 10 to 11, nasabi dito, ipinamaman ito sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo, na nagulang panahon na hindi mo pinakilapatan. Hindi
Hindi ka ba pinakalabangan din o sa walang masama ay ninakawan siya. Datapag ngayon ay may nakikinabangin ka at ako man. Ngunit kung siya nakasala sa iyo ng anuman, o may utang sa iyo anuman, ibilang mo sa akin. Yun yung sabi dito. Kaya ano yung sabihin nito? Nabago ang buhay ni Jesus. Nagkaroon siya ng second chance. Kaya sabi rin pa, kung sa ngayon, siya isang pagpapala sa inyo. Ibig sabihin, lumabas si Onesimus sa pangit ng buhay. Kaya ang isang tao na nakakabilig ng tinig ng Panginoon, mayroon siyang nilalas. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, ganito ang pagkakasabi. At mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakilamanan din naman sa pagtutulog, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakta at inulungang lubos sa ng gawang mabuti. Yung 15, ano sabi dito? Ano sabi dito? Ulit dito yung 15. Alam mo pag-aaral na. Ito sabi dito sa 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo. Bakit sinabi yung mga kapagpadulong? Ang salita daw ng Diyos ay makapagpadulong. Kasi napakaraming mga tao na bumubuhay ng walang bunga ng kasalanan. Pero kapag napakinggan niya ang salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pagkaunawa. Tutulong sila, yung nasabi ito, at sila'y maliligtas. Lalabas sila sa kanilang pamamahan. Yung nasabi dito na salita ng Panginoon. Praise God. Kaya sa ating pagtatapos, Tapos kumamawa dito, salita ng Diyos ang pwede magbigay ng kaayusan sa ating buhay. Yan kung ano man ang kakayuan natin sa ngayong tanda natin, ang kailangan natin ay ang salita ng ating Panginoon Jesus. Yan ang Diyos po ay hindi naghahanap, sabi ko nga, ng perfect. Hindi ang Diyos hindi naghahanap ng ang hinahanap ng Diyos ay yung nag-iisip ng tama. Yung po huwag yung nakikita. Makikita natin yung doon sa alibughang anak. Lumayo yung alibughang anak sa kanyang ama. Pero dumating yung panahon na hindi natipid na yung alibughang anak. Natutong siya, naubos niya yung lahat ng kayawanan niya. Ano sabi ng Bible? Yung alibughang anak nag-isip ng tama. Sa bahay ng ating ama ay maraming pagkamali. Kaya sabi niya, diba? Ako ang ibig sabihin, kahit bumalik siya, doon pa sa kalangkaan ng bahay na sinalubong na siya ng kanyang ama. Hindi tinignan ng ama yung kanyang kailangan, yung kasalanan niya, yung kawalang utang na loob niya. Kasi yung buhay pa yung ama niya, tinuha na doon niya yung mahal niya. Para niya sinabi ang haba ng buhay ko eh. Hindi na makapagdala, hindi naman sa akin yung mamanahin ko. Walang utang na loob na anak eh. Pero nung bumalik siya, hindi na tinignan ng ama sa kanya. At tinignan ng ama sa kanya, siya nag-isip ng tama at siya bumalik. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mahal tayo ng Panginoon Jesus. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, hindi yung ating kailangan. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, kung paano tayo nang-iisip ng tama. Tayo po lahat ay po, natawagan po ng mga manunod, nag-usap ako sa isa simple, kaya nakangusap. In the name of Jesus. At inaawitan ang ating Panginoon ng isang awitin, praying in the name of Jesus.
Ayun natin tumayo, awitan natin ang ating Panginoong Jesus. Habang iniibig ang awit ito, namumusap ako sa bawat kaluluwa, sa online, at maging sa ating mga kaharap sa ngayon. Hindi mo ba natatanggap ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas na buhay? Hindi mo ba naranasan na ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay iyong nakapagligtas? Yun ang ibig ko sabihin. Kailangan lumabas sa labi natin na si ating Panginoon. Dahil yun ang sinabi ng Roma chapter 10 verse 9 na kung ipahayag na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at sasampalataya ka sa Kanya ay maliligtas na. Sa Kanyang tao'y sumasampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang mga labi. Ito ang inaano ko sa iyo. Hindi mo natatanggap si Jesus. Wala ka pang personal na pagpapahayag sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ako po'y mamundo na para sa iyo. Namumusap ako sa online at lagi sa kaharap mo ngayon, hindi mo ba natatanggap si Jesus? Bisita ka namin. Ito yung tamang panahon na para tanggapin mo ang ating Panginoon Jesus. Sa ating bisita, hindi ba maayahan kita sa madalangin ng pagtanggap sa Panginoon? Hindi ka maayahan kapatid na nananangin tayo ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin ko lang yung mga katagal namin sasabihin. Doon sa mga nasa online, ganito rin ang katayuan mo. Gusto mong tanggapin ng Panginoon. Alam mo, hindi maganda ang katayuan mo sa buhay mo. Gusto mo makawala, gusto mo ng pagpapala, gusto mo ng maayos ng buhay. Ako na dapat gawin mo, tanggapin mo sa Jesus. Kaya kung ikaw yan sumabay ka sa ating sasabihin, ituloy mo yung iyong sarili yung manalangin, at maupusap ako, sundan mo. Kaya sa oras na ito, sundan kayo ang salita ito, sundan mo. Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko na ako'y nagkasala at nagkulang sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula ng aking kamusmusan hanggang sa kasalukuyan. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko rin ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok at maghagit sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo muling pagpapalik ay makasama ko ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Yes, Amen. Ngayon pa, sa namin
Praise God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, na mga bagay hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang ipag-usap. Ikaw ang mag-usap sa kanila. Ikaw ang magpapahayag sa kanila mga puso ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyo lahat. Dismiss na po tayo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Close